mga eksperto pagdating sa paggamit ng AI sa kani-kanilang larangan. Kasama natin ngayon, ito yung ating Voice Master of the Philippines, Mr. Pocholo Gonzales. At siya rin yung founder at CEO ng Creative Voices at CVAP Incorporated. At isa ring AI advocate and expert. Kasama rin natin ang isa pang batang-bata. Naku, ilang taon na kaya ito? Baka ito ay kasing edad ng mga anak ko. Si Mac Florendo ng AI on the Road. Kung meron kayong mga fans dyan, ni Mac, Air Mac, o diba? Ano kaya yung Air Mac tsaka AI on the Road? Mga thunders, hindi ako nakakasubaybay At isa ring AI expert. At syempre, dubber din yan at voice talent, voice actor. Isang makagam na hapon, Sir Choi and Mac. Yes, great day, Ma'am Ruby, my dear classmate way back. Way back in my PhD days. UP Diliman days. Hi, Yes. Ma'am. Kamusta po? Maraming salamat sa muling pag-imbita ninyo. Yearly to, no, Ma'am? Yearly at syempre kailangan nandiyan ka lagi. Yes. Last April o May nandito Oo pa nga. rin. Tsaka grabe na ngayon. Ang laki talaga ng itinalo ng pagbabago. I know. Kaya nga dapat lagi tayong updated. Mac, ikaw naman, anong Yes. ginagawa mo ngayon sa Great iyong day. larangan? Yes, it's a great day. Yes, And yun nga. welcome. Siyempre kasama ko lagi AI, voice master si Pocholo sa lahat na. Actually, naging estudyante niya rin ako sa Certified Voice Artist Program. So, COMS graduate din ako. At marami din akong ibang ginagawa. Advocate din ako for sustainability, for environment, and ngayon AI literacy. Oh, that's Kasi good. napaka-importante yan. Dapat sumasabay tayo sa pagbabago At dahil kailangan natin ng mga advocates, Kasi Correct. medyo, siguro yung iba hindi sila appreciative, yung iba naman, sinusobrahan yung gamit, At hindi nila alam nakakasama Inaabuso. na. Inaabuso na, oo. Oo, karamihan. So, kayo ay mga professional voice talents, from the side ng mga gumagawa ng mga Yes, sabihin ma'am. natin audio or Yan, lahat voice. ng naririnig. Mm, Mula radio ad, commercial, ayun. animation. Dami So, Daming sobrang- racket. Kailangan. Oo, kailangan yan. Kailangan i-maximize natin, optimize yung ating gift. Yes. Gusto kong makarinig ng sample, character, the latest Ayan ako, character. ito yung huli naming ginagawa ni Mac, yung Gachi Akuta tsaka Kaiju number 8. Ano yan, mga Korean Anime. ba yan? Mga O bagong Japanese. Yes, sa mga nanonood, alam nila yan. Pinapalabas ba yun? Opo, actually, nasa... Series ba yan? Opo, pati yung Amazing Digital Circus, Murder Drones, mga sikat Uy, na mga anime yan, doon at narinig mga ko cartoons. Oo. Pero yung sikat ngayon, yun, Kaiju number 8, ako yung nagboses at nag-direct nun. Uy, Ako yung bida doon, si Kafka Hibino, na nagiging monster. Kasi ang ibig sabihin ng kaiju sa Japanese, monster. monster. So, Parang nakita ko nga yan sa mga batang Yes. nanonood sa ano. Oo. Ano ba, regular yan, open channel o nasa Nasa YouTube din. YouTube. Anyone Philippines, hanapin Okay. nila. Sample. So, ganito yung boses ni Kafka. Yung, Okay, go. Nakakatuwa naman ako si Kafka Hibino. Kalahin mo yun, nag-guest ako ngayon sa DCRH. Tapos magiging siya, monster. Ako nga pala ang kaiju number 8. Ganoon. Oh. Pero yung mga sikat, ma'am, yung Mature Garden, alam mo na yan. Oo, oo, Magandang araw sa'yo, kamukha mo, ang tatay si ni Sanchay. Sanchay. Yan. Ayun. Tsaka yung, Ha! Ako nga pala, Cyber Kuro-chan! ayan. Paano nyo ba na di-distinguish yung mga pwedeng mag-voice talent? Yung mga Ah. boses ba naming mga Lahat anchors? pwede. Pwede naman lahat, basta mabuti lang ugali. Yun Ay. lang. Sa amin kasi, yan Mas ang... tiyaga, Oo. mahirap kaya mag-dub, no? Mahirap talaga. Kaya lang, ang pag may tiyaga ka at mabuti ugali mo, at marunong ka makinig, walang problema. Kasi, skill lang naman yan, ma'am, natututunan yan. Sanay-sanayan yan at dapat sumusunod sa director. Exactly. Oo. Mac, ikaw, sample, anong yung latest voice, character? Yan. Ito, pinakabago, yung Gachi Akuta. Mm. Ito yung boses ng bida na si Rudo. Mm. Ako nga pala si Rudo. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Dapat makalis ako dito! Ayun. Yung boses mo. Hindi ko alam kung yung Ayan. pinapanood kong mga iba pang mga, alam mo naman sa di ba, sa Netflix din, may mga parang mga animation. Sa mga parang, kay Nobela, kay Rhea Nobela, Oo, nag-dub din siya. ayun. Tinatagalog. Oo. Ano ba yun? Alam mo, dream ko yan nung araw. Actually, isa sa mga gusto kong gawin mag-voice sa drama noong araw, nung bata ako. Kaya lang, dito ako nag-landing, from government work, government service, development work,
to broadcasting, which is my first Ako, Ma'am time. Ruby, galing ako dito sa DCRH. Ako pinakabatang radio drama talent noon. 18 years old na ako noon. Akala ko Sila MM Lola ka. Sela pa ang mga kasama Alam ko. ko MM ka. Hindi, ano rin ako, sabay, magkasunod yan. Ako yung nag-champion sa voice acting competition. Kay Tita Swarding pa noon. Ay, kilala ko. That was in 1997, 98. Oh, yeah. So, ang director ko doon, sila Direct Bernard, Factor Cañaveral, si Badong Royales. Ay, oo, the late, the late. Kasabayan ko yan, sila Augusto Victa, tsaka sila... The late Jeff Yeah. Tanes. Ayun, nakasama natin yan, no, sa kabilang stasyon. Ayun. At nakikiramay tayo, Oo. kasi just a week ago, di ba? Yes, kasama natin sa Barkadahan Radyo. Magkasunod kami, magkasabay kami Sino matanda halos. sa inyo? Magkasingedad din kami. Ayun. Matanda ako isang buwan. Ang gagaling. Naku yan, nakikita ninyo mga kahenyo ha, yung mga produkto ng AI ngayon. Si Yan. Pocholo, ikaw ba yan? Oo, ako yan, naging Superman. So yun ang nagagawa, nandun yung mukha mo, pero dapat ginagamit yan sa tamang Yes, paraan. exactly. So, yun ang pag-uusapan Yeah. natin. How do you make sure, kasi kayo nasa media, no? You are in the creative industry, Yes. kung tutuusin, How are you using AI? Ikaw, Choi, how do you use AI now? Basically, in your- pag-usapan mo natin yung basic ng AI, Basic no? AI. Ano ba yung AI? Ano nga Kasi kaya? yung ibang tao, takot agad, hindi pa inaalam kung anong Oo meron. nga, kasi Eh. artificial daw, anything na artificial. Doon na nga talaga. kasi marami kasing gumagamit sa mali, lalo na Okay. sa deepfake, sa pang-scam. Tama, yan. Doon pa lang natakot na. So, pag takot, ayaw nang aralin. Which is wrong, kasi hindi Exactly. mo ma-maximize. Yes, ma'am. So, ano ba yung AI na yan? So, ito yung isang teknolohiya na nagbibigay ng kakayahan sa mga machine, no? Okay. At mga software na matuto po. Mhm. Matuto, mag-isip, at magdesisyon batay sa mga data at experience niya. So, ano ba to? Hindi ito kasi tulad ng tao, ma'am, na nag-iisip, no? Na may damdamin. Hindi to, wala itong konsensya. Alright. Pero marunong itong kumilala ng tinatawag po na patterns. Okay. So, Yun yan yung... pinaka-context Yes, yung yan, mga patterns na yung yan. patterns na... At ito ay umaangkop po sa paggamit natin. Depende kung ano yung para saan mo siya gagamitin. Kasi anything repetitive, pwedeng, kumbaga, ma-machine learn. Yung data kasi yan, paulit-ulit. So, parang tao rin na natututo araw-araw. Pero sa totoo lang, araw-araw din po natin itong ginagamit. Everyday, kahit Without saan. us knowing, di ba? Hindi natin Minsan- namamalayan, AI pala ginagamit Oo, mo. Oo. Yes. I'm sure, So, hindi siya yung mga tinatawag nating usually, akala natin, kailangan mo mag-create purposively, no? To be able to use AI. Yes. Yun lang pag sa shopping natin online, AI na Exactly. yun. Tinatandaan tayo, Ay, di ba? totoo yan, ma'am. Mga Alam niya kung online- anong gusto mo. Correct. Oo, napaprofile O, ka. kumbaga, Oo. ano yan, may statistic kasi Oo, yun ano yan. oo, naiaano ka, nasa back-end ka na. Totoo. Mac, paano mo ginagamit ang AI in what you do in creative voices or yung mga mga ginagawa mong mga vlogs or all of those programs? Tama yan. Sa buong process kasi ng ginagawa namin from simula hanggang sa pinaka-output niya, dulo, nagagawa na ng isang tao. Yes. Kasi frustration Desktop natin yan. na lang. Correct. Basta meron ka lang desktop or smartphone, kayang-kaya mo yan. Siyempre, magsisimula ka siyempre, idea mo pa rin. Mhm. Diba, ano ba yung gusto mo? Sa amin ni Voice Master, lahat kasi tayo merong mga frustrations. Okay. Yung mga gusto natin gawin nung bata tayo, gusto natin maging superhero, gusto natin magsulat ng libro, gusto natin gumawa ng cartoons. Okay. Pag inisip natin dati, yan parang kailangan pa ng Imposible. artista, ng camera, ng lahat, ang daming tao involved. So ngayon, sa pagsusulat ng script, sa paggawa ng character, sa paglagay ng boses, kung ano yung magiging galaw niya at saan mo siya ilalabas, kaya na ng Yeah. isang tao sa loob ng, sabihin natin, 10 minuto. Yan. So, nagagamit ko siya in different ways. Kaya natutuwa ako na nagagawa na natin to sa taon na to. What more na sa magagawa natin next year. Diyan kami super excited. Okay. So in particular, Choi, Yes, paano ma'am. mo siya ginagamit sa industriya ng Okay. ginagawan mo? Napakagandang tanong, Ma'am Ruby, kasi ako mismo, 99.9% po kasi ng mga voice talent sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, anti-AI. Bakit? Because they think it will ruin their job, that it will take their job. And that's true. Totoo po yun. But, to those people who knows how to use AI, ang AI naman po, hindi tao yan eh. It's a tool. At the end of the day,
Para lang pong typewriter versus computer, laptop lang yan. So, pag binigyan ka na opportunity to use laptop, aayawan mo ba dahil sanay ka mag-typewriter? Naku, hindi na ako marunong mag-long hand yata ngayon dahil talaga napaka-convenient ng... Exactly. Di ba ma'am, ako, naabutan ko. Computer. Typist ako eh. Oo. Magaling ako mag-type. Sobrang bilis ko. Mga 80 words per minute. Kaya ko hanggang 100. Which was the way we are being rated, pagpasok Yes. mo sa opisina Talagang ng araw. yung teacher may pamatpatak, di ba? Oo, kahit na anong trabaho, kailangan magaling ka And, mag-type ng araw. and that's the good thing about our generation na natuto mag-type. And that's the only skill na nagamit ko nung ako yung nag-keyboard na. And also, yung creativity, hindi naman yan napapalitan ng AI. Correct. At yung AI, ilalabas lang kung anong klaseng tao ka, kung magaling ka o hindi. It just, AI is who you are. You become a bigger version of you kapag gumamit ka ng artificial intelligence. Ano ba yan? Do you now use AI voice? Yes, for ma'am. the characters in your Sa voice dubbing, ito ma'am, ang reality, a voice-over, wala na. Deads na yung career na yan. Kasi bakit? Oh, lalo na yung English. Mas Okay. magaling pa yung AI sa tao eh. pero di ba parang minsan sing-song Hindi yung ma'am, totoo meron yan. ng mga Ma'am, tandaan nyo, ang AI natututo. Sa bagay, The more nasa- mong sinisiraan yan, the more Oo. mong sinasabing mali ka, Oo. sasabihin niya, ano ba yung mali ko? Turo mo sa akin, Oo, turo yun, mo sa akin. Lalong Gumagaling. ginaganda. Yeah. So, particularly in creative voices, where do you use AI? Especially kami, ako personally, I'm the first person who cloned my voice. You cloned your voice and so you can use it. Yeah, myself, kasi dati, isipin nyo ma'am, ang isang oras na recording, 5 oras na recording yan, mali-mali, plus editing. Teka muna, kasi character eh. Oo. Diba dapat may emotion yung Ay, voice? yan nga maganda sa Meron na AI. ba? Meron na. Kasi natuturuan nga, pero hindi pa rin natuturuan yung nasa likod ng AI. Kumbaga, ako yung AI, you become who you are 100 folds. The profile niya, the way, Yes. for example, Yes. express sadness. Ang tawag niyan, ma'am, scale up. Na-scale up ko yung sarili ko. So, Scale up. mas dumami yung opportunity ko dahil hindi ko na kailangan mag-record eh. Generative ang tawag dyan. So, I just generate the voice na ako pa rin naman. Ang pangit, kung ibang boses ang gagamitin mo at wala kang sense of So ownership. it makes it easy for you to do that. Exactly. So, Hindi ka ba natatakot na gamitin ng iba Actually, yung boses mo? Like kung ilalagay walang mo sa problema cloud? po yan. Para lang din nag-invento ka ng baril. Natatakot ka bang gamitin to sa, O, pero sa hindi ka mabuti o mababayaran. masama? Hindi, ma'am. Kumbaga, yung sa part ko, meron tinatawag na royalty kasi ako yung nasa may likod. licensing. May lisensya ako. Ako mismo. Kasi mahal mag-clone. Ang cloning is $1,500 per month. Uy. Ang babayaran mo. And you Para are lang able ma-clone to- mo ang boses You're mo. able to secure the data of the, And the because, voice data. That you yes, have. because 11 Labs got me as their head sa Philippines, the only Filipino AI voice. So sa ngayon, Kaya ang boses ko, sa mga nakikinig, pamilyar na pamilyar yan. Oo. Ako yung mga, pag nanood kayo ng maraming commercial, nagugulat na lang, ay, boses ko yan ah. Parang ganito, oh, kung gusto nyo tumalino, manood lang kayo at makinig dito lang sa Radyo Henyo, kasama si Dr. Ruby. Ayan. global, yan. So, yun. So, yung boses na yan, kung mga uy, narinig ko na yan ah. Eh, ako yun eh. Because I gave my voice sa, gamitin man nila sa mabuti o masama, eh, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, nagagamit yung boses ko na hindi na ako kailangan mag-record. Okay. So that's good, ano? But of course, there are other, kumbaga may nuances yan. Merong mga safety and may mga policy, no? Para yan ay magkaroon ng integridad, ano? Exactly. Yung pag-aari mo nung data, nung Y- voice yan, data mo. maganda yung sinabi niya. Parang kanta lang yan, ma'am. Di ba pag nakinig ka naman ng kanta, hindi ka naman nagbabayad para pakinggan mo yung kanta. Oo. Pero pag kinuha mo sa concert o live yan, mas Ibayad malaki. yan. Kasi mas Kahit nagkaka-value ka. Kahit na pag Spotify ka, you still earn from it, right? Exactly. Oo. Tatanungin kita, Mac, no? Because we now know about AI being used in media, particularly in your case, in voice, no? Yes. At kasama na rin yung pagiging voice actor mo, kahit na yan ay talagang dinab mo o gumamit ka ng AI. Sabi nila transformative kasi yung AI. Yeah. Does it change your identity? Meron ka bang mga pagbabagong na obserbahan sa iyong pagkatao simula nang gumamit ka ng AI sa boses mo? So, totoo lang, itong AI na to, masasabi kong enhancer siya amplifier siya ng kung sino ka talaga. Pag masama kang tao, mas marami kang idea gumawa ng kalokohan. Pero kung mabuti ka, meron kang advocacy, may purpose ka,
mas marami kang magagawa. Kanina nag-record kami ng voice clones namin. So ako, meron na akong reporter voice, meron na siyang Santa Claus na magagamit Ho, ng ho, ho. Walang Marami. problema. Oo. Di ba? Gamit na gamit Wow. yung boses niya. So kahit Amazing. nandito kami, nagagamit, nakapag-generate kami, tatype lang namin dito, marami na kami magagawa. And naalala ko sasampulan. rin, last year, nag-record kami ng Cebuano AI voice. Ako yung pinakaunang Cebuanong AI voice. Kahit hindi ka marunong mag-Cebuano, for example, kaya Oo, kayo. oo. Opo, pwede. Oh, kaya niya mag-translate. Lahat ng languages sa buong Using mundo. your voice. Exactly. Paano yun? Ang pattern mo ay sa Pilipino o sa English. Tuturuan at tuturuan mo siya. At meron din naman siyang Ay, basehan. Babasa ka ba ng Cebuano pag Oo. ganon? Oo. Aaralin Babasa ko ka? yung, siyempre Cebuano din naman Oo. ako. So, pinaaral ko sa AI kung paano ba ang salita ng Cebuano na wala siyang accent talagang In Cebuano. a way, ikaw ang nagturo sa AI. Yes, ganun ang AI. So, kung ano yung turo mo sa AI, yun lang din yung kaya niyang gawin. Data sets ang Yeah. tawag doon and machine learning. Machine learning. Maraming mga gamit yan. Like yung pinapakita natin sa screen, mga kahenyo ha. Yan ay hindi totoong mga Oo. tao. Hindi Ma'am, totoong sityo. ilipat natin kay Jose Rizal. Oh, Since Jose December Rizal, 30, RHTV. December 30 po, we created the first AI movie na animation about Dr. Jose Rizal and also first na, ang tawag na ma'am, micro drama. Sana pakita nila yung Oo. Jose Rizal. Oo, Forward mamaya, lang yung po. File, oo, yung file ng hindi ko alam kung paano na i-download ng ating mga direktor at mga tech dyan sa RHTV, Yan. no? Hinahanap nila yung Rizal. Pinalabas na, yan. Ito ay pinalabas na. Opo, actually ito yung Last Hours of Rizal. December 30 yan eh. Ito yung 24 hours ni Jose Rizal. So si Jose Rizal na mismo yung nagnanarrate niyan. Sana maparinig din natin. Boses yan ni Ni- Rizal. Ako po yung boses ni But Rizal. did you study his voice? Of Is there course. any Walang recording si Rizal. Pero I know how Rizal talks. Inaral mo yan. So alam niyo ba, 2 million na ang views niyan. Sobrang nakakaiyak din yung story kasi. And for Nasaan yan ngayon? by the way, nasa Facebook po yan, tsaka YouTube. Oh, So nasa yung YouTube. Facebook Ano nga niyan, hanapin? Anong Dr. susunod? Jose Rizal, the first Filipino. Dr. Jose Rizal, the first Filipino Yes. sa YouTube. Yes. At ang Facebook boses po, dyan sa ay Facebook. Sa Facebook. At yan ay buo. Yes, ma'am. Oh, ano 'yan? Tsaka for the first time, 'di ba pagdating sa history, laging third person si Jose Rizal ay pinanganak. Oo. Si Jose Rizal ay nag-aral. ito parang Siya ngayon, niya. ako ay pinanganak sa ako ay ganito, ang naramdaman ko ay ganito. So mas nakaka-relate ngayon yung mga tao. Kasi nung last year, ma'am, December 30, ako naman yung gumawa ng first AI, conversational AI ni Jose Rizal, na pwede mo siyang kausapin as a person. Oo, Naalala niyo yan? Pero yan ba ay ongoing pa rin? Meron ka bang app or something like Ma'am, that? meron po. Pero mas focus namin mag-create ng kwento tungkol sa kay Jose Rizal. At yung isang animation, Pepe, ang batang henyo. Yun yung pangalan. Ayun. Kasi Basta ang nangyari, yan. ma'am, ang maganda nito, cartoon siya. No, pakita nyo rin sana yung merong Yung cartoons animated. dyan. Oh, may animated Oo, dyan. Yung kanina yata yun, yung Hindi, pinapakita nila. May Opo. isa pa. So may animated. So si Pepe, 10 years old, napunta ng future, 2030. Ang goal natin is to save the young Filipino na nawawalan na ng sense of nationalism identity and patriotism. Yes. So yun yung kwento nun. So very futuristic. Okay. So napakaganda, no? Sabihin natin na yung mga imagined future, ano? At even yung mga nakikita nating pwedeng mangyari, pwede nating maisa pelikula o maiboses gamit ang AI. Pero hindi ba yung nakakatakot? Like, will it replace, for example, may mga AI films na tayo, di ba? Wala na talaga shoot-shoot. Yes, totoo yan. Puro ano na lang, puro sa desktop na lang. Mas Ginagawa maganda pa ng sa creative. gawa ng tao. Kasi So, ang baba kasi ng standard lalo na sa Pilipinas eh. Unlike Naku, marami AI, magagalit sa yung mga, Ay, totoo naman. mga gumagawa ng pelikula. magalit na sila kasi totoo. Pero ang point dito, So they mas can improve. mas magiging magaling kayo gamit yung AI. You work with AI, you don't go against it kasi it's technology. Ma'am, Something tandaan you nyo, have to embrace. exactly, technology doesn't care about your emotion. It doesn't need any permission. Tayo mga tao mamamatay. Ang AI patuloy lang na magbabago at madidevelop yan. Oo. Pero kailangan, when we use AI, syempre, we have in mind, of course, yung mga, well, sa ngayon, may ginagawa tayo, no? Yung ethics in using AI in journalism. Gumagawa ang Probe Media Foundation. Meron kaming ilalathala sa aming website, ano? Ang Probe Media ay gagawa ng magandang
siguro sabihin natin guidelines. Oh, dapat kasama ako diyan, ma'am. Oo, Kasi pero- ako yung unang gumawa ng AI reporter. Eh. Or oo. So napakaganda nung aming ginawa. Of course, ang mga gumawa niyan ay yung ating mga kasama diyan, pero ini-edit pa natin 'yan. So dapat ganun merong guidelines at merong kang self-policing if you are a Oh, creator. AI ethics talaga is Oo, very important. Kasama po natin si Doc Ligot diyan sa pag-advocate ng ng AI ethics sa Pilipinas. Yan. Siguro tatanungin ko si Mac, being I think ito kasi medyo kumbaga legacy na niya yung yung AI at yung voice acting Ang tatanungin ko sa iyo, Mac, ano yung outlook mo sa AI in the future, lalo na sa edukasyon? Yan. Well, ang vision kasi talaga natin sa Pilipinas is mapaganda. 'Di ba? Gusto natin mas masaya yung mga Pilipino, mas healthy, mas Matalino. productive, mas progressive, mas matalino. Parang si Rizal. Kung pare-parehas lang yung ginagawa nating traditional, anong pababago ba ang nakita natin in the last few years? But with AI, working with AI, na mas maraming nagagawa, mas maraming napoproduce, mas nag-uusap pa nga tayo dahil may AI. Kung wala yan, wala rin pansinan O pag meron kaming bagong i-post, may nagre-react, tama din naman yan. So, I think, importante lang din, we're using yung current tools na ginagamit dati. Meron tayong radyo, meron tayong newspaper, pero ilang tao lang din nakaka-express. Ngayon democratize na. Anyone can say something, can create anything. Hindi lang yung mga malalaking kumpanya, hindi lang yung mga malaking studio. Sabi nga na liberating, di ba? At marami kasing mga studio, mga gatekeepers Especially mga recording studio, production houses. Ngayon hindi na. Mawawala na sila, ma'am, by 2027 hanggang 2030. Ang empowerment ng mga ordinary creatives, yan ang mas mahalaga kaysa sa mga studio. Oo, nagiging parang in a way nag-evolve yung industry, na-empower individuals. Yes. And of course, without saying that even mass media should be able to upskill its workforce, Exactly. Kasi ako, pananaw ko, hindi naman mapapalitan ng radyo. Hindi Pero talaga. kailangan natin na i-embrace at tignan kung anong mga teknolohiya ang pwedeng magamit. Totoo yan, ma'am. For broadcasting and production. Yes, exactly. Oo, Katulad ganun namin, dapat. ma'am, sa ayan, pinapakita yung ginawa animation. Katulad namin sa sa Creative Voices. Ang kagandahan, ma'am, sa AI, natulungan pa kaming, kumbaga, yung mga pasaway, hindi na namin makatrabaho. Kasi, kaya na ng AI yung Nawala na sila. Sila yung na-dismiss. Oo, yung tipong, Kasi yes. ginamit yung ego no? Exactly. Masyado kang pa-special Tsaka dyan. meron ng tinatawag na speech-to-speech. Kunwari, ang boses ko, ako yung aarte, yung sasabihin ko, humanda ka! Pero yung lalabas na boss, humanda ka! So, nag-iiba siya, pero yung acting, hindi pa rin mawawala. So, yun yung human touch, The Ma'am Ruby. emotion that is really Oo, authentic. hindi talaga mawawala ang human touch, pero ang mawawala yung masasamang ugali. Ayun. Mm-mm. Ayan, and talking of masasamang ugali, kasama dyan yung mga medyo refuse, di ba? Yes. Not exactly to embrace everything. Ang sinasabi natin ay refuse to recognize. Yan yung mga medyo magiging obsolete. Mhm. So ako, siguro yung last hurrah, yung last punchline, ibibigay ko kay Choi, palagay mo ba yung proverbial threat to people doing, to AI doing our job, for example, sa ibang mga, medyo nasagot mo na yun sa media sa ibang mga larangan, Ma'am, sa sino totoo lang. ang mawawala dahil Naku. sa AI? Napakarami Kung po. hindi nila i-upskill ang kanilang mga katauhan. Naku, napakarami po mawawalan talaga ng trabaho. Again, kung hindi tayo tatanggap ng pagbabago at hindi natin i-embrace at we don't adapt and adapt at the Yes. same time. So, napakarami niya, mga data entry and clerical work, ma'am. Basically, paulit-ulit yan Customer service na Mga call center, yes, na script-based. Kasi ang AI, ang bilis sumagot Tapos pag hindi alam ng call center yun, wait a minute, Tsaka tatawagin yung process flow, pag ganito yung Exactly, conversation, left and right lang tsaka yan. lang ibabato sa sa human, Yes, ma'am. Ano pa? Basic content writing and translation. Basic graphic design at video editing. Ganyan na, nangyayari na. Accounting, bookkeeping, and even sa factory and assembly line jobs. Tatamaan niya mga yan. Oo, not all, pero may mga Pero- marami ang hindi talaga sabihin nating magiging
adaptive, ano, Opo, kung pero- sila ay mag-refuse. Pero marami rin mga trabaho na hindi pwedeng palitan ng AI. Ano ba yan? Siyempre tayo mga teachers at mga educators, hindi yan basta-basta mapapalitan dahil kailangan na mag-guide. No? Pangalawa, doctors, nurses, and healthcare workers. Sino? Hindi pwede. Hindi pwede. Oo, Oo. hindi pwedeng palitan niya. Ano pa? Yung bedside Siyempre yung mga nursing. yung mga nagluluto, mga na magsasaka. Although may mga surgery ngayon na robotics na, mga precision medicine na tinatawag, may mga nagde-deliver ng mga micro-robot. Yung pag-aatado ng human na doctors ay naiiba Mhm. doon sa mga, for example, paggamit lamang ng mga apps o mga diagnosis or even mga e-health platforms. Iba pa rin yung warmth at yung sabihin Exactly. natin yung trust Totoo yan. doon sa ating medical doctors. Tulad ng sinabi niyo, yung mga trabahong may malakas na human trust. Yan yung tulad ng social workers, negotiators, mediators, at yung mga community leaders. Oo. Pero Where there is empathy, no? Pero, Nandun ma'am, yung empathy. sana mapalitan ng AI yung mga corrupt, no? Nakoy, mausapin yan. Malimlalim yan, ano? Kung paano yan Hindi, pero kaya takot Kailangan yung mga gumamit corrupt. Gumamit ng teknolohiya para maiwasan yung mga Corruption. pailalim, ano? Na mga- Lalo na yung ating cadena law, yung I ni know. Senator Bam Aquino. Oo, yung blockchain. Yes, exactly. Technology. Oo, yan ay pag-uusapan natin sa ibang pagkakataon. So, para sa inyong dalawa, gusto kong sabihin na go on with your advocacy, but I'm sure na kayo ay guided by the Yes, ethics exactly. ng paggamit ng AI. At- Sana ma-ensure ninyo na ang ating mga susunod na mga voice actors, voice talents, or even production people sa creative industry ay yes. matrain ninyo. More on educators talaga, ma'am. Kaya yung AI Education PH at AI Negosyo, yan po yung mga pinupush namin ngayon. So, gumawa tayo ng mga modules Mhm. na specific to a particular practice. Like, for Exactly. example, for media, meron na tayo sa journalism, siguro dadagdagan ninyo sa creative industry, sa production. Ano ba yung inyong maisi-share, in one or two occasions, baka i-feature natin yan. Hindi na tungkol sa generally what AI is all about, whether it will replace or not. Siguro maganda yung talagang specific to a Yes. particular task, na pwede nating pag-usapan. Ma'am, robotics na nga ang China at Amerika, AI pa lang tayo. Oo nga. Hindi, AI and robotics talagang dapat nag-integrate yan, no? So again, gusto ko magpasalamat sa inyong dalawa. Thank you, Ma'am Ruby. Isang tawag mo lang sa akin. Oo, malakas ako sa iyo. Oo, at sana laging ganito, kasi mas nakikita yung personalized, na inyong advokasya when people come to the studio to share their Exactly. knowledge. Tsaka si Santa Claus, meron akong ginawa na AI Santa Claus. May Sige, pabate. Magandang araw, mga batang henyo ng Radyo Henyo. Ako si Santa Claus. At ngayong Pasko, dumaan ako hindi lang sa mga bubong, kundi pati sa himpapawid. Ayan, yung sample lang po na Oo, nagagawa. Kasi may mga imperfections pa sa mga Like bubong. Pero eventually yan ang namin, Ipe-perfect dinidevelop na namin. So again, I'd like to thank you, Sir Pocholo Gonzalez Yes, Ma'am Ruby. ng Creative Voices, and of course, Mac Florendo ng AI Road, AI on the road. AI on the Road, and AirMac. AirMac. Ayan, yan ay nasa Facebook. Yes, sa Okay. social media po yan. Ano yung air? Air. So I'm also the AI rescuer. Oh. Yan po yung ibig sabihin niya. Because we want to save people from illiteracy and AI Okay. illiteracy. Okay. So yan ang ating mga nakaspanayam ngayong araw na ito. Mga kahenyo, AI and the future. Merry Christmas sa inyong dalawa. Thank you. Merry Christmas!